Dahil sa biglaang paglitaw ng sakit na dala ng hantavirus, mahalaga na maging maalam sa nasabing sakit upang magawa ang lahat ng paraan upang makaiwas. Ano nga ba ang hantavirus? Ang hantavirus infection ay kadalasang nakukuha mula sa ihi, dumi o laway ng infected na mga daga. Itinuturing itong hindi pangkaraniwan o rare, ngunit may matinding komplikasyon at nakamamatay. Sa ulat ng US CDC, mayroon lamang 900 kaso ng hantavirus infection ang naitala sa nakalipas na 30 taon. Nakakahawa ba ang hantavirus? Ang Andes virus, ang natatanging klase ng hantavirus sa ngayon na napatunayang naihahawa sa tao. Ito ang strain na nagdulot ng outbreak sa Argentina noong 2018 at 2025. Ito rin ang sinasabing strain ng hantavirus na ngayon ay dahilan ng pagkakasakit sa mga pasahero sa cruise ship na MV Hondius. Patuloy ang pananaliksik sa posibleng transmission nito sa pamamagitan ng hangin at ayon sa WHO, ito ay posible. Gaano ba katagal na de-develop ang hantavirus? Ang incubation period ng hantavirus ay 1 hanggang 6 o 8 linggo kaya hindi agad mapapansin. Sa kaso ng MV Hondius, posibleng nakuha ng mga pasyente ang virus sa kanilang pamamasyal at interaksyon sa mga wildlife sa mga lugar na dinaungan ng barko at nadala nila ito sa barko nang wala pang mga sintomas. The initial patient, the initial case, and his wife, they joined the boat in Argentina. And with the timing of the incubation period of hantavirus, which can be anywhere from 1 to 6 weeks, our assumption is that they were infected off the ship, perhaps doing some activities there. This was an expedition boat, and many of the people on board were doing bird watching. They were doing, a lot of things with wildlife. So our assumption is they were infected off the boat. Ano ang sintomas ng hantavirus? Ayon sa US Center for Disease Control, pinaka-target ng virus ang baga at nagdudulot ng 2 kondisyon. Ang hantavirus pulmonary syndrome o HPS na karaniwan sa mga lugar sa kanluran gaya ng US at ang hemorrhagic fever with renal syndrome o HFRS na karaniwang kaso sa Europa at Asia. Ilan sa mga paunang sintomas ng HPS ay panghihina, lagnat, pananakit ng katawan, ulo at tiyan na may kasamang pagsusuka at diarrhea. Ang mga ito rin ang sintomas ng HFRS, ngunit may kasamang panginginig, pagkahilo at blurred vision. Ang nasabing sintomas ay posibleng may kasabay na mas matitinding palatandaan gaya ng pagbagsak ng blood pressure, acute shock, internal bleeding at acute kidney failure. May gumagaling ba sa hantavirus? Ayon sa mga eksperto, mataas ang survival rate ng hantavirus. Sa HPS, ang survival rate ay 60% hanggang 65%. Sa HFRS naman, mababa ang mortality rate na 1 to 15%. Ibig sabihin, karaniwan sa mga pasyente ay gumagaling. Ngunit kapag tinamaan ng sintomas, kailangan ng agarang atensyong medikal dahil mabilis na nagpoprogreso ang sakit kapag ganap na ang virus, ayon sa mga eksperto. Sa Pilipinas, mayroon na bang kaso ng hantavirus? Taong 1992, 2 pasyente sa San Lazaro sa Maynila na kinakitaan ng jaundice at pananakit ng tiyan, ang mga ito ay nagpositibo sa hantavirus. Taong 2016 naman, isang strain ng hantavirus na nagmula sa fruit bats sa Quezon Memorial National Park ang naitala, kaya pinangalanan itong Quezon virus. May lunas o bakuna na ba laban sa hantavirus? Dahil hindi pangkaraniwan ang hantavirus infection, wala pang nakikitang lunas o solusyon dito ang mga eksperto. Anila, mangangailangan pa ng iba yung pananaliksik upang mapag-aralan ang katangian ng virus. Dagdag pa ng mga eksperto, ang maagang pagpapakonsulta o early detection ay malaki ang tsansang gagaling sa sakit. Ang tiyak pa lamang sa ngayon, ang hantavirus ay nakukuha sa matagal na exposure o interaksyon sa mga daga. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.